Jess for leading us sa prayer. Isa pong pinagpalang Sabado ng gabi na maulan. Amen. Sa bawat isa sa inyo. I thank the Lord na kahit po maulan ay nandito po kayo. At sama-sama pa rin po tayong magpuri sa Panginoon. Amen. Kayong maka-online, kayo mo. Praise the Lord. At nasa pag-aaral pa rin po tayo, part 2 ng God is Faithful. Last week, ang napag-aralan po natin is God is faithful to provide. Amen. Nararanasan po ba natin na hindi tayo nagkukulang? Amen. Tapat po ang Panginoon. Lalo na kung hindi nyo po dinadaya ang Diyos at ang tao. Amen. Tapat po ang Panginoon. Pag sinabi niyang meron kang tinanim, siguradong meron kang aanihin. Kung marami ang iyong tinanim, mas marami ang iyong aanihin. Tapat po ang Diyos at isusupply niya ang ating pangangailangan. Hindi po ayon doon sa minimum wage tayo, kung ayon sa sweldo natin, kundi ayon po sa kanyang yaman. Ano na ho natin yan, no? Kami po talaga po, yan po talaga yung isa sa pinakamalaking testimony sa buhay po namin na paano pong nagmumultiply ang Lord sa ating pangangailangan because God is really faithful. Now, tonight, para sa lahat po ito ang ating pag-uusapan, we need to know that God is faithful to heal. Amen. Sino po ang nangangailangan ng kagalingan sa gabing ito? Amen. Kagalingan po saan? Bulsa? Kasama po yan. Ang kagalingan na inanuho natin, hindi lang physical, kundi ang nais ng Lord, spirit, soul, and body po ay healthy po tayo. Amen. So ngayon ho, pag-usapan po natin ang Diyos ay nagpapagaling pa rin po hanggang ngayon kasi ho, alam niyo po, there are a group of Christians na tinatawag po silang cessationist. Cessationist from the word cease, nag-cease na daw o nawala na ang work ng Holy Spirit, therefore wala na yung mga giftings, wala ng prophecy, so wala ng prophet, wala ng speaking tongues, and then so on and so forth, at wala na rin healing daw. Noon daw ho yun. Pero saan nila naku yun? Dito lang po, tsaka sa experience. Hindi ko mo experience po natin, yun na ang totoo. Amen po ba? Pastor, marami na ako nakita, pinag-pray ko, namatay. Hindi po komo namatay yung mga pinag-pray mo, hindi totoong nagpapagaling ang Diyos. Napag-aralan natin ang Diyos ay hindi sinungaling. So sino may problema, bakit hindi gumaling? Tao, hindi po ang Diyos. Hindi katindi ko naman faith, talaga, apit namin dagat. No. Tayo ho lagi ang merong problema, hindi po ang Diyos. Ang Diyos lagi po niyang gusto na tayo ay blessed. So let me begin with Exodus 15:26. He said, if you will listen carefully to the voice of the Lord your God and do what is right in His sight, obeying His commands and keeping all His decrees, then I will not make you suffer any of the diseases I sent on the Egyptians. For I am the Lord who heals you. Let's pray. Our loving Heavenly Father, we thank you, we bless you, we love you, we worship you for being so good to us, Lord, and being so faithful to us. Even at times we're faithless, you remain faithful. Kahit po sa panahon nito, Panginoon, ng tag-ulan, nandyan po ang iyong katapatan. Hindi mo pinapabayaan ng bawat isa po sa amin. Nandyan po lagi ang iyong protection, Panginoon. Lord, we are gathered here, Lord, to bless your name, to worship you, and of course, to receive from your word, to learn from you, to be changed, Lord, to be transformed. Hindi po kami nandito, Panginoon, para lang po makapagsimba at ritual. Lord, nandito po kami, Lord, because uhaw po kami sa inyo. We want to know you more. We want more of you. And we want to be changed, Lord, to be like you, Jesus. Lord, kung ano pa po yung mga ugali, mga katangian po namin hindi kaaya-aya, linisin niyo po kami, baguhin niyo po kami ng iyong banal na dugo. At sa kapangyarihan ng iyong salita, Panginoon, ma-transform po kami by the renewing of our minds
through your powerful word. And as I declare your word, Father God, let there be healing, deliverance, and salvation to all your people tonight. Maging pong yung mga nasa online, bless them, Lord God. At yung magre-replay po nito, Panginoon, i-bless mo rin po sila. Thank you, Lord. We give you all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen. Palakpakan tayo po, Lord. Hallelujah. Ang pinakita ko po yung verse ito, dito po natin makikita yung unang binanggit yung isa sa pangalan ng Diyos. In the Old Testament is Jehovah Rapha. Which means, ang ibig sabihin po ng Jehovah Rapha, the Lord who heals you. No, the Lord who heals you. Ito po yung Jehovah Rapha. God doesn't just heal. Healing is who He is. That's why you can pray, Lord, you are my healing. You are my doctor. You are my physician. So He is our healing. When sickness, brokenness, or pain comes, we go to Jehovah Rapha. No? Yung pong provider, ano pong tawag sa kanya? Jehovah Jireh. Ang healer, Jehovah. Ayan, meron na po kayong, meron na po tayong karagdagang kaalaman kung ano yung mga pangalan ng Panginoon. The God who makes us whole in what? Spirit, soul, and body. You're not begging a stranger for healing. Hindi po tayo humingi ng kagalingan sa isang hindi natin kakilala. But ang sabi nga po dyan, you're asking your healer. Your healer is Jesus. Katulad ng inawit po natin kanina, do you really believe that God is your healer? Yung pong inawit po natin, I believe you're my healer. Kaya nga po, sa lahat ng aspeto po ito, spirit, soul, and body. So hindi ko na po patatagalin kasi po umuulan. Tsaka ating choir na. Pakibaluan ko paring choir bang ako ka-uniform. So God is faithful to heal because number one, healing was paid for by Jesus. Did you know na ang kagalingan mo, kapatid, kagalingan natin, binayad na ng Panginoon? May bayad yung healing. Siyempre, pag kamunta kayong doktor, mangutang ka mo, tinang bayad eh. Nakamampi pagaling. Di ho ba? Si Lord, hindi ka magbabayad sa Kanya, binayad na niya. Ang kailangan lamang po natin, tanggapin po natin. Alam niyo po, may mga balasubas na talagang hindi daw totoo yung nagpapagaling na masating naranasan din kagalingan kang ginawa. Hindi mo talaga, what you believe is only what you will receive. Bakit ka pastor? 19 and a half years na mag-dialysis. But ang dialysis, isa lang po yan sa karamdaman ko. Isa sa pinakamatinding karamdaman ko po, hypertension, heart enlargement. Hypertension, umabot po ng 220 for many years. Hanggang nung, kapilanita, hanggang nung 2020, 2020. Nung pandemic po, mismong pandemic, nag-normal po, na nung na-confine ako as COVID patient, sabi po nung nurse sa akin, tigil nyo na po daw po yung yung gamot sa blood pressure kasi mas bumababa yung blood pressure. Buhat po na tinigil ko na at tinitignan ko araw-araw na tuwing dialysis kasi every dialysis bini-BP ka every hour actually. Malalaman mo yung din po sabi ng diablo sa'yo, mababalik ka rin sa mga gamot mong yan. Babalik ka sa mga dipin-dipin. Alam niyo po yung mga yan, yung mga ilalagay sa ilalim ng dila. Alam niyo po kung minsan di ka pinapauwi sa dialysis dahil nasa 200 ang mo, pahinga ka muna dyan at lalagyan ka po ng calci block. Alam niyo po yung mga ganon? Talaga pong hindi ka agad, kapag hindi po bumaba, mako-confine ka. And I thank the Lord. Yung pong sinasabi niyong pandemic maintain na ka, forever na yan. Napatunayan ko pong hindi. Natanggal po yung sinabi ng forever pong maintenance sa puso ko, sa BP. Natanggal. Nagdadialysis ako pero natanggal. Hindi ko alam po paano po, pero Lord, naano niya. Yung pong aking heart enlargement, which is very, very impossible na mag-normal sa size dahil muscle na po yun nagbuo. Paano mo tatanggalin yung muscle? Pero in a span of 1 year, nagulat po ang aking nephrologist. Marami po dito, kinukwento niyo daw po ako. Yung doktor ko, doktor niyo rin. No? Kaya nakikukwento po. So nalaman niya pong pastor ako. Kaya lagi ko naman po siya pinagpe-pray.
ng aking misis no, kapag kami po ay nagpapa-check up. Check up po kami twice a year. Sa kanya bumabalik po kami para ma-regular po yung ano natin. Huwag po tayong matakot sa doktor. Amen? Hindi ka naman papatayin ng doktor eh. Papatayin ka ng takot mo. Lalo na yung hindi may mga kakilala po kung hindi nagpa-check up, alam nilang may bukol sila sa breast, hindi nagpa-check up, wala to. Nung talagang malala na, nasa stage 4 na. Wala na po. End stage na, patay. Bakit? Sa takot na ano. Ito mga pang sinasabi ko, meron naman silang pang-check up. Yung iba nga, may HMO eh, pero takot. Ilan po sa inyo ang ganyan? Dapat pag Kristiyano ka na, hindi ka natakot. Humarap man tayo sa kamatayan, hindi ka takot. Kamatayan yawaring doktor. Bagay, matya ka, kaya singil na, kaya yan eh. Diyan kaya kamatayan, matya ka, kaya singil na eh. Huling natin yung babayarang BMW eh. Now, anyway, healing, binayad po ng Lord. Makita po natin sa Isaiah 53:4-5, surely He took up our pain. Kinuha niya. Pag sinabing surely, ano ba ito? Hindi sigurado? Sigurado, kaya nga surely eh. No? Sabi niya, and bore our suffering. Yet we considered Him punished by God, stricken by Him and afflicted. No? Akala po natin na pinarusahan lang siya ng Diyos. Lalo pa yung mga tao na akala na parusa ng Diyos kay Kristo, kay Jesus na yan, kaya siya pinako sa krus. But He was pierced. Pinako po siya for our transgressions, sa ating mga rebellion. He was crushed for our iniquity, sa ating mga kasamaan. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. No? Alam niyo po, sabi po nila, ang verse na ito, ang healing daw dyan, is for our spirit. No, pareho po. Ang spirit po natin actually, bago tayo maborn again, hindi siya nagkakaroon ng sakit. Patay po siya. Ang sakit niya, patay. No, yes, na-healed siya, na-revive siya, nabuhay siya, kaya tinawag tayong born again nung tinanggap natin ang Panginoon. Nakakasunod ho ba kayo? Yung born again, nung tinanggap mo ang Lord, yung patay mong spirito na buhay. At ngayon, nananahan yung Holy Spirit sa espiritu mo. Kaya nga dapat nililid tayo ng Holy Spirit, sinusunod mo ang Holy Spirit. Sabi po nila, yan ay para sa spiritual daw. Now, tignan po natin, anong ibig sabihin po ng pain? Ano ba yung surely took up our pain? Ito ba spiritual pain lang? Tignan po natin, ang Hebrew word po niyan is choli. No? Ayan po yung ano niya, I'm not sure sa pronunciation. No, pain and grief. Kasi sa King James po, yung pain is grief po ang pagkakatranslate. So pareho ko pong kinuha yung Strongs po nila kung saan ni-interpret. Kasi po, ang Hebrew at saka po ang Greek sa New Testament, yung isang word kung minsan malalim ang ano po niya. Marami siya pinag-uugutan, marami siyang ibig sabihin. So ibig sabihin po ng choli, ng pain or grief is illness, sickness, affliction, wound, injury, disease, pain. Hindi po ba kumpleto yan? Nandyan po lahat. Malady, ano po yung malady? Hindi po ito yung nakikipaglantungan, no? Malady, a disease, illness, or deep-seated problem. Meron kang deep-seated problem, sabi po dyan, no? Anxiety, no pa? Alam niyo ba, yung anxious ka, sakit din po yan. Kung minsan konting ano lang, nadidepress ka, depression is a disease. Sakit din po yan, sakit sa utak. Kaya pag sumobrang sakit na sa utak, anong mangyayari sa'yo? Mababaliw ka na. Pero yung iba kapag hindi pa nababaliw at hindi na nila kaya, nagpapakamatay. Kasi hindi nila matiis yung pain sa mentally. Sa mentality po nila, ang sakit-sakit. Ang sakit, lalo na yung mga broken-hearted. Yung kamakailan lang na estudyante nagpakamatay, sa balita ko lang po ay nagpakamatay dahil sa boyfriend. No? I don't know kung ano po. Pero marami pong ganyan. Dahil lang po, yung iba nga, hindi lang pinansin ng crush eh. Hindi man sila mag-boyfriend. Napakababaw eh. Agad po meron. Kasi po pag in-entertain mo yung karamdaman, talagang magkakasakit ang mentalidad mo. So kasama po yan sa kinuha ng Panginoon. Calamity, disease, grief, sickness. Ngayon yung and bore our suffering. Binuhat na niya, kinuha na niya yung ating suffering. No, yung suffering sa King James is sorrows.
yung ating mga kapighatian. Yung kapighatian, suffering, kinuha na ng Lord. Ito po, ang Hebrew word niyan is makoba. No, hindi po yan prutas. No. Sabi nga ni Pastor John, niya kamagta na makopa keng harap. Bale, bakit? Lulub na yung blessing, makopa. So anyway, makoba, ibig sabihin pain, grief, sorrow, suffering, anguish. Ito po, ang sinasabi ko, extreme mental or physical pain, deep agony, and severe distress, or figuratively, affliction. Mas malalim yung affliction. Pero dyan, ang sinasabi po, in other words, surely He took up lahat ng klase ng karamdaman, and bore our suffering or sorrows, pati yung stress, yung anxiety, lahat ng worry mo, yung depression mo, no, lahat po ng yan, kinuha po yung extreme mental natin po, yung agony, yung anguish po natin, kinuha na po ng Lord. Lahat po ng yan, I'm sure naranasan po natin yan, lalo na kapag may mga babayaran. No, kamakailan lang, nakailan natsyempuan ko na po, nagre-reklamo po sa ating pong electric company na talagang tumaas ang ano po nila, bill. Meron bang ganyan sa inyo? They were in anguish talaga po kasi umiiyak kasi dati lang ganito ang ano nila, biglang libo-libo ang ano ho. I don't know kung ano pong nangyari sa ano, sana po maayos po yan, no? Kawawa naman po yung maraming tao. Sino po sa inyo dito ang nagtaas ng kuryente? Lahat tayo nagtaasan, napansin nyo? Kasi nagtaas po talaga yung ano, dati 11 pesos lang ang kilowatt per hour, ngayon nasa 13 point something na ang kilowatt per hour. Kung naka-solar kayo, katulad po natin, dati po ang solar nasa 5 something lang, naging 6. Ngayon medyo tinaas naman nila, nasa 7 pesos. So kumikita pa sila ng magkano, 6 pesos mahigit sa atin. Kasi bibilhin nila sa atin 6 pesos. Kapag binili mo sa kanila, nagaling din sa'yo kung meron ka solar ka. No, yung mga, ang ibig ko sabihin po dito na binibili po nila kung ikaw ay ang tawag po doon, ang house kanita, king settings tamo. Meron kang meron kang yun na, no. Meron kang naka-metering ka, naka-net metering ka. So may meter po yung ano mo, yung hindi mo na nagagamit sa araw, automatic po yan pumapasok sa Angeles Electric. So bibili nila sa'yo 7 pesos. Pag sa gabi, wala ng araw, bibili mo sa kanila 13.27, ano po yan, 13 pesos. So mas maragula panakitan, di ho ba? Marami pong nasa anguish po ngayon na hindi lang po yan, mga gastusin po, no? Na mga pinag-aaral po natin, tataas na naman po pamasahin yan. Marami ho, ito po kasama po sa, yung iba po, yung pong kalungkutan, lalo na po sa maraming kabataan, hindi lang pinansin ng kaibigan, ng barkada, ng crush, o ano ho, nagkakaroon na po sila ng karamdaman sa mentalidad. No? Alam niyo po, kapag Kristiyano tayo, hindi man tayo dapat magkaroon ng ganyan. Kasi Kristiyano ka na, nananahan sa iyo si Kristo. Pero whenever you entertain those negative thoughts, those negative feelings, negative situation sa iyong buhay, nag-ano po yan, nagiging sakit na sila. But praise God, surely, He took up our pain. Lahat ng ating karamdaman and bore our diseases, our sorrows, our anguish, our anxiety, kinuha na po ng ating Panginoon. Now, to prove to you na ang Isaiah 53, no, hindi ko lang interpretasyon ito, ay interpretasyon din ng Bible, because Bible interprets the Bible, yun po yung pinakamaganda. Na yung Isaiah 53, that yung sinabi po dun sa verse 5, by His wounds we are healed, or by His stripes we are healed. Sa kanyang mga sugat, sa kanyang mga latay, nagsigaling na tayo. Kasi sabi po nila, yung by His wounds we are healed, ay spiritual yan. To prove to you, yan ay physical din. Tignan po natin ang Matthew 8:16 to 17. Ang sabi diyan, when evening came, many who were demon-possessed, who were brought to Him. No, remember, demon-possessed, maraming demon-possessed, He drove out the spirits with a word. Di ba, alam niyo po yung iba, kaya po may sakit sa utak dahil demon-possessed na po sila.
Hindi na po nila lang ginagawa po nila, demon, possessed na po sila. Ngayon sa atin, ninano lang po natin scientifically, medically, ganyan po yan. Pero almost, hindi ko po sinasabing lahat, but almost every kind of sickness, illness, diseases, behind those negative things is the devil. Mamaya po pagkikita ko yung verse sa inyo na ang nag-o-oppress talaga sa atin lahat ng karamdaman, actually, nagbunga yan dahil sa kasalanan ng tao. Hindi kinreate ng Diyos si Adan at Eva na merong karamdaman noon. Na kahit nakaubad sila, hindi sila sinisipon. Di ba? Yung iba sa atin, naka-jacket ka na pero madali kang sipunin. Bunga po yan ng kasalanan na minana po natin kina Adan. Kaya sabi ho dito, he drove out the spirits with a word and healed some of all the sick. All. Alam niyo po, ang maganda dito, hindi in-interview ng Lord. O ikaw, anong kasalanan mo? Hindi. Pero tayo, lalo na tayong mga Kristiyano nagpe-pray, kayong mga nasa mission, nagpe-pray ng mga may karamdaman, nagpupunta sa hospital, nagpunta kayo ng hospital kanina, no? Bumibisita sa may mga karamdaman, mali po yung pagpasok nyo, tinatanong nyo kung anong kasalanan niya. Si Kristo, mga pinagaling niya, hindi po niya tinanong kung anong kasalanan. No, hindi po niya. Bagamat kadalasan, kuminsan, yung bunga ng ating ang tawag dito, karamdaman ay kasalanan. Katulad ko po, ang bunga po ng pagdadialysis ko ay kasalanan ko. Hindi ko sinisumbat yan sa Diyos. Alam ko, kasalanan ko, napabayaan ko ang health ko dahil sa kakatrabaho. At dahil sa kakatrabaho, nagmamadali ka lagi sa trabaho, meron kang laging hinahabol, gusto mo talagang marami kang ma-accomplish within the day, puro instant ang kinakain. Yan, drive-thru, sa mga, alam nyo na, mga favorite nyo. Drive-falls pala yung mga yan. Mga instant noodles. Mahilig po kayo, lahat na pag mumuran, yung seafoods, may budme pang pandilatan. Pero actually, chemical na po yung kinakain po natin. Tignan nyo po ako sa kaka-noodles, Lucky Me. No? Lucky Me talaga. Talaga, Lucky Me. Ang daming pangalan, Lucky Me. No? Kaya ngayon po, no? Sabi po dyan, he drove out the spirits with the word and healed all the sick. This was to fulfill, ito ay para tuparin, what was spoken through the prophet Isaiah. Anong chapter yon? Isaiah 53, 4, 5. Na sinabi dyan, he took up our infirmities and bore our diseases. He took up our pain and bore our sufferings. Now tell me, ngayon, yung sinasabi nilang, yung Isaiah 53 ay sa spiritual lang, sino ang tama? Yung mga taong yon o itong Bible na sinabi dito sa Matthew, yung pagpapagaling ng Panginoon sa lahat ng may mga karamdaman at pagpapalayas na niya ng demonyo is to fulfill yung nakasulat kay Isaiah. Now, spiritual lang ba o pati physical? Pati physical. Maliwanag po yan. Masyas nakabuntok kapatad nung yakapamaniwalang magpagaling niya yung kain. Masyado na kang magaling o potang may sakit ka na anong gawan mo. Lord, sige na, maniwala na ako kay Kayen Talaga? Niyang kanita, kamaniwala. O kasi tinakaramdaman niya yung Ginoon. Nyapin masating rin ang ating maniwala, magkakaramdaman lang, bang balo yun na magpagaling nyapin ni Lord. Nung maniwala ka. Kung naniniwala ka. Kaya ang mabuti po, ang maganda po dyan, doon sa by His stripes, you are healed. By His wounds, you are healed, no? Pero actually, sa New Testament po, dahil po, saan binayaran ni Kristo ang ating kasalanan at karamdaman? Sa krus. Nung sinulat ni Peter po yan, uli, sa 1 Peter 2:24, He who Himself bore our sins, no? In His own body on the tree, that we having died to sins, might live for righteousness. No? And then, ang sabi po dyan, by whose stripes, you were healed. Past tense na.
Ang ibig sabihin po nito, ibinigay na po ng Panginoon yung ating kaligtasan, yung kapatawaran, pati yung kagalingan 2,000 years ago. Past tense na po siya. Ibig sabihin po, I was healed. If I was healed, then I am healed. If you were healed, then you are healed. If you were healed already 2,000 years ago, binigay na ng Lord, and then you are healed today. Pero pastor, nandyan pa yung mga symptoms eh. Nandyan po yung symptoms, pero keep on believing. Alam niyo po, if I did not keep on believing, isa lang po yun sa ano pa po yung mga karamdaman na pinagaling ako ng Lord, yung mga sugat ko sa paa, for 1 year. Nanaknak po, habang nagpipreach po ako dito, dumudugo po sila. Pag uwi ko po ng bahay, nakita po ng miss ko ito, nakadikit po yung, tawag po dito, yung gasa, yung medyas. Masakit po. Isa nga po sa mga pastor po natin noon, nung pong pag meron ka palang sugat, habang nagdadialis ka, pastor, ang sakit pala, no? Kasi yung pinuntahan ko, sabi po nung dati po nating pastor, yung pinuntahan ko, sumisigaw siya. Opo ako, ganun kasakit. Ewan ko bakit masakit, pero ganun kasakit. Wala din po talaga silang lunas ng doktor. Basta lang, yung pang linisin lang, ganito, no? Yung mga pang lang ng germs. Alam niyo po yung mga nilalagay po natin. Pero I thank the Lord. Alam niyo po kailan gumaling iyon? Noong buhat po nung hinawakan po namin ng mission, the first day na umapak po ako sa bundok, nag-mission po kami sa bundok, dito sa Porac, ang unang pinaremind sa akin ng Holy Spirit, yung sinabi po ni Prophet, I think Isaiah, na how lovely on the mountains are the feet of Him who brings good news. Awit po natin noon to. Yakbalo niya kasi marakal ng bayo. Pero yung mga na sa inyo, yung mga luma na sa atin. Daburing matanda, no? Yung matagal na po dito sa church, alam niyo po yung how lovely on the mountains are the feet of Him who brings good news. Sabi ko sa Lord, sabi mo lovely, no? Magandang tingnan at kaaya-aya, very lovely yung mga paa ng mga taong nagdadala ng good news. We are bringing good news today dito sa kabundukan ng sabi ko. And I'm claiming my healing for my feet. Buhat po nun, natuyo na po sila. At hindi na bumalik kailanman. Yung iba kong nagdadialysis patient, meron pa eh. You know, ang dami na po. No, kung sasabihin kong hindi totoong nagpapagaling ng Lord because 19 and a half years na akong nagdadialysis, ano itong mga ebidensyang ito? Pinagaling po ako ng Lord sa COVID. Nasabi ng doktor sa akin, yung mga dyan, naging abo na sila. Sabi niya, tinakot pa ako. Hindi ko tinik yung mga gamot na gusto po nila because from 15 to 27,000 po sila twice a day. Tingnan niyo po gano'ng matekakit ang gastos. Di ba? Hindi ko tinik. Sabi ko, kung ang ko naman po nun, kung wala na akong mission, kukunin na ako ni Lord, di mas okay. Pero kung may mission pa ako, alam ko, lalabas ako sa dialysis. Lumabas po ako. Alam niyo po, kung kami po sino po yung COVID patient sa inyo na na-confine? Meron ba dito? Ayun, meron pong ilan. Nung lumabas kayo, hindi ba kayo pinalakpakan? Pinapalakpakan tayo, di ba? Ang sinasabi na, abu. Hindi siya abo. Tao siya, tao. Kasi marami po sa lumabas sa hospital ng COVID, abo na lang sila. Hindi na napakalungkot, hindi na sila nagkita ng kanilang mga mahal sa buhay. Napakasaklap po ng nadatnan po natin. Pero binigay na po ng Lord. Kaya sabi ko sa mga nurse, hindi ako magiging abo, lalabas ako sa ito. For 16 years pa lang po ako nagdadialysis. For 16 years, iniingatan ako ng Panginoon. Alam ko, iingatan niya ako dahil alam ko may pinapagawa pa ang Diyos sa akin. Amen. Kapag alam mo na meron ka bang purpose sa buhay, huwag kang matakot. Ngayon, kung kukunin ka ng Lord at na kay Lord ka naman, ba't ka matatakot sa kamatayan? Wala nang problema. Wala nang karamdaman. Mo na problema yung uran. Hindi mo na problema yung mag-iinit ka pa ng tubig para maligo.
May dilo ko pala kanya. Naligo ba kayo dahil malamig-lamig? Aha, pastor, maka-shower heater ka ba? Sosyal! Sana ka makuryente eh. Wala na pong ganyan. Wala nang magchichismis sa'yo. Wag nating katakutan ang kamatayan. Mamamatay ka, minsan lang po yun. Pagmulat ng mata mo, langit nakatawa, para batibot lang no? Pagmulat ng mata mo, nasa langit ka, no? Parang gano'n, makatayapin batibot, di ba? Pagmulat ng mata, langit nakatawa sa batibot. Nandati ba yung batibot? Buti pa yung batibot, alam niya, no? Pagmulat ng mata mo, nasa langit ka. Deta pong panahon dahil kayong bati-batibot ken. Anyway po, no? So past tense, so forgiveness and healing were both finished at Calvary. Tapos na po sa Calvary. Kaya nga po, alam niyo po, noon po sinasabi na po nila sa amin, Pastor, yung pangalan ng church yun, hindi maganda kasi pag sinabi mo Calvary, ano yan? Kapigatian, no? Kamatayan. Tumawa lang po kami, Pastor John, tumawa lang po kami. Hindi na po nila alam, no? Sa tuwing naalala natin ang Calvary, naalala natin ang krus, naalala natin kung paano tayo minahal, linigtas, pinagaling ni Kristo. Amen? Kaya nga sabi ko, hindi natin babaguhin yung pangalang Calvary Temple. Habang naririnig po natin ang Calvary, binabanggit po natin yung ginawang sakripisyong pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Kaya nga po, forgiveness and healing, one sacrifice, one blood, one it is done. So by His wounds, we were healed. Not just we are healed. If we were healed, we are healed. Amen? So it is God's will that we be healed and walk in health. Now, dahil we were healed already, number 2, God is faithful to heal because healing is the will of God. Yes, Pastor. Sige, Pastor. Binayaran na ng Panginoon yung kasalanan, karamdaman natin. Pero will niya kaya na ako'y gumaling? Ito yung ano na po natin eh. Alam niyo po, will ba ng Diyos na tayo ay maligtas? Maliwanag po yun. Gusto niya maligtas ang lahat ng tao. Pero ang nakakalungkot, hindi lahat maliligtas dahil hindi lahat tatanggap, susunod kay Kristo. Pero kung will ng Panginoon ang kaligtasan, dahil kasama po yon sa binayad ng Panginoon, will din ng Panginoon na tayo ay gumaling. Tayo ay malakas. Ako mag-amen? Ngayon, makinig kayo. Yung sinasabi, hindi, will ng Panginoon sa akin. Yung itong karamdaman na ito, will ng Panginoon. Alam niyo po, itong pagdadialysis ko, hindi po will ng Panginoon, pero ina-allow niya for the moment in time, for a purpose which I really don't understand. But it doesn't matter kahit hindi ko naintindihan ano man ang sitwasyon ko, ano man ang kalagayan ko, basta't may kapayapaan ako at alam kong na kay Kristo ako, okay lang. Dahil hindi ko naman talaga maintindihan lahat ng gagawin ng Panginoon sa aking buhay. Hindi natin lahat maintindihan yan. But through the eyes of faith, sabi nga po nung inaawit po natin, I can clearly see God is good. Through the eyes of faith. Hindi natin maintindihan, magtiwala pa lang po tayo sa faith. If salvation is the will of God, healing is also the will of God. Now, kung ikaw na kapatid, hanggang ngayon, kayo naka-online, kung sinasabi nyo, hindi lahat will ng Panginoon yung kagalingan. Kung ay will ng Panginoon na magkaramdaman ka. No, yung iba, naniniwala sila, hindi will ng Panginoon kasi lahi namin ito. Ito ang kalooban ng Diyos. Sigurado ka? Kung kalooban ng Diyos na kayo ay manatiling diabetic, manatiling may hypertension dahil mana-mana yan, bakit ka nagpapadoktor? Kung nagpapadoktor ka, na sinasabi mong will ng Diyos ang karamdaman na meron ang pamilya mo, kinokontra mo yung will ng Diyos. Uulitin ko, pote, antin dyan. Marami po kasi nag-iisip, ay hindi, will ng Panginoon kung minsan may karamdaman tayo. Will pala ng Panginoon pero pag hindi mo na kaya, ba't ka pumunta sa doktor? Pinapaalis mo yung will ng Panginoon. Bakit tayo nagpupunta ng doktor? Kasi linalabanan po natin bakit tayo uminom ng gamot? Nilalabanan po natin ang karamdaman dahil hindi kalooban
ng Diyos. Kasi kung kalooban ng Diyos yung karamdaman, nakamiminom panulo, nakamumunta kayong doktor. Kung bakit tayo pumunta sa doktor, uminom ng gamot, dahil alam natin, hindi kalooban ng Diyos sa tao ang may karamdaman. Ngayon, kung naniniwala kang kalooban ng Diyos yung karamdaman mo, huwag ka nang pupunta sa doktor. Huwag ka na rin iinom ng gamot. Mahalin mo yan na sinasabi mong kalooban ng Diyos. Nakukuha nyo pa. Nyo po. Pero, kalooban ng Diyos. Tignan nyo po itong Ephesians 2:8-9. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Gift po ang salvation. Now, ang ano ko po dito, yung word na save dyan, this is Greek, malalim din po siya. Hindi po yan basta sa ligtas ka lang. Pinreach siya po natin to 3 years ago, 2023. Ewan ko po kung natatandaan nyo kung kayo talagang nakikinig. Ang Greek word po niyan is sozo. Ang ibig sabihin, to save, pero not just to save. Tingnan nyo po yan, basahin nyo. That is to deliver or protect, literally or figuratively, heal, nandyan ang healing. Preserve, save, do well, be made whole, o be made whole. Maging maayos ka lahat. Mabuti lahat ang kalagayan mo. Yan po yung original Greek na ginamit po. Kasi po kung salvation lang, meron lang pong isang word para for Greek na salvation lang, tsaka healing. Pero bakit ito ang yung para package po siya? Kasi yun po yun eh. For it is by grace that you have been saved. It is also by grace that you have been healed. Gift po siya. Hindi po yung, Lord, gagawin ko ganito, magbabasa ako ng Bible, magfa-fasting ako para gumaling. Wala pong masama dyan. Pero kung ginagawa nyo po yan, para bayaran yung karamdaman nyo, parang sinasabi nyo, kulang ang ginawa sa krus ni Kristo. And that is self-righteousness. I'm not saying wag na kayong mag-pray, magbasa, or mag-fasting. Everything na ginagawa po natin, mag-worship, mag-pray, mag-fasting, dapat po yan, we do that because we love the Lord and we want to know Him more and we want to grow spiritually. But not for our credit na sabi mong, oh Lord, alam mo naman Lord na masipag ako, magbasa, mag-meditate ng word mo. Lord, alam mo naman na masipag ako mag-fasting. No, bagamat chubby ako Lord, pero nagfa-fasting ako nito Lord. Paano kung hindi ka pa nag-fasting? No? Kung pinapautang mong loob sa Diyos, that is a no-no. Self-righteousness yan. Tinataboy ng Diyos ang lahat ng mga mayayabang. Kasi pinagmamayabang mo, yung devotion mo, yung prayer mo, yung pag-attend mo ng ganito, pag-ministry mo, wala tayong dapat ipagmayabang sa harapan ng Diyos. Kahit sa harapan ng tao, hindi tayo dapat nagmamayabang. Ang sabi ng Panginoon, magmayabang kayo, nakakilala niyo ako. That I am the Lord your God, full of compassion, full of mercy. Yung pwede natin ipagmayabang, kakilala natin si Kristo. Kaya nga, pinapakilala din natin sa iba. So, kaya nga po, kung babalikan po natin yung Isaiah 53 kanina, yung pong, but He was pierced for our transgression. Ano ba yung transgression? Ang lalim po ng English, no? Tsaka ano yung iniquity? Ang transgression po, no, the word po yan is pesya. No? Pesya, at ang ibig sabihin po, rebellion, revolt, sin, transgression, disobedience, wrongs, crimes, paglabag, kasalanan, pagkasala. So He was pierced for our transgression. Napako siya for our transgression. He was crushed, nadurog siya. No, dinurog po siya for our iniquities. Ano man po yung iniquities? Avon. Hindi po yan yung inyong pabango o pulbos, no, yung beauty products nyo. No, siguro diyan kinuha po yan. Katsura na yata, bili ka ng iniquity. Anong iniquity? Avon. Ano ba ang iniquity? Sin, wickedness. Iniquity, wrongdoings, crimes, evil deeds, false responsibility for offenses. Mischief. Anong ibig sabihin ng mischief? Playful trouble, minor bad behavior, or petty harm. Kahit maliliit lang po na kasalanan, iniquity pong tawag dyan. Yung maliliit po na minak mo ang Diyos, iniquity po ang tawag dyan. So, punishment din po siya. Sa Tagalog, kasamaan, katampalasanan, walang katarungan, kalapastangan. No, walang katarungan. Yun po yung ano. So, yung una, sabi po kanina, surely He took up our pain
and bore our suffering. Yet we considered him punished by God, stricken by him and afflicted. But he was pierced for our transgression, our paglabag, kasalanan, pagkasala. Ito po yung disobedience, rebellion po natin. And he was crushed for our iniquities. Anong iniquity? Kasamaan, katapalasanan, walang katarungan, kalapastangan, our wickedness. No, ito yung responsibility natin sa mga offenses po natin. So lahat po ng yan, buo po siya. Lahat ng karamdam. In other words, pagsamahin mo po yan, yung pong sinabi po niya, he took our pain, our suffering. No, yung ating, ano po yung, ano kasi yung Greek ng ano kanina? Makoba at saka choli. Lahat ng makoba, ng choli natin, ano pa, yung pesya at saka avon po natin, pwede ko po siyang bigyan ng isang word, curse. Ang curse po natin, ang lahat ng curses po natin, kinuha ng Panginoon. Lahat ng sumpa natin. Ang kasalanan ay bunga ng sumpa. Bunga ng kasalanan. Kaya po napako, binayad na ni Kristo ang ating kasalanan. At therefore, it is the will of God. And kung ganon, forgiveness and healing are found together in the name of Jesus. Yung kapatawaran, matatagpuan mo sa krus. Yung pong healing, matatagpuan mo rin kay Kristo. Ang sabi ng Psalms 103, no, Old Testament po, 2:3, praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits, who forgives all. Hindi some. All your sins. Benefit po natin to sa krus. Ano pa? And heals some of your diseases. No, all of your diseases. Yung sins natin, lahat ng transgression, iniquity, lahat po ng, ano ba yung ano natin kanina? Pesya at saka po avon. Oh, very good. Pesya at saka avon po natin. No? At pati po yung ating, ano po yung sins at saka ano? Choli at saka makoba. Akalingwan nyo ba din? Lulub na yung blessing, makoba. Kaya, lahat po ng yan, all our diseases, yung diseases po, yun po lahat, kinuha na po ni Kristo. Sins, transgression, iniquities, at saka po yung diseases, makoba, at saka po yung choli. No? Kaya nga po, choli, napit na yan sa diablo. Lahat ng mga yan, sayo na yan. Di namin kailangan yan. And even in the New Testament, magkasama pa rin, kadalasan pag nagpapagaling si Kristo, yung kapag pinatawad ka, ikaw rin ay pinagaling. Saan po yun? Yung magkakaibigan na 4, na tinatawag po nating F4. 4 friends, kaya F4. Di nga luwaki kayo, ako nakariting po yung comment sa akin yan eh. Ano papanyabihan ng pastor F4. Karakul mo problema eh. Kaya mo, tinakamakirdo. Anong problema nito? Usap ko lang F4 kasi 4 friends. Ano? Ako pa, pinarating sa akin yan. Ako sa yan yung sabihan ko, kaya karagol mo problema. Mantun kang busbus, karang sasabihan ko. Ako pa yung perfect, bo. Tayo ka, perfect ka. Ano? Yung magkaibigan na 4 po, hindi po sila makasigit dahil sa sobrang dami ng tao na hindi sila makapasok sa bahay para idalin po nila yung kaibigan nilang paralyzed. Binutas nila yung bubong. Noon po yung bubong, hindi po yero yan. No, yung pinatigas po siya. Hindi po siya semento, pero pinatigas na dayami, tsaka po putik. Kadalasan, ganyan po siya. So matigas. Mantagin niyo po yung babang binubutas na dudumi po sa siguro, Jesus na ano, kaya, namalalyari kang kaya. Binaba po. Nung binaba po yan, no? Tingnan po natin sa Matthew 9:1-8. Jesus stepped into the boat, crossed over, and came to his own town. Some men brought to him a paralyzed man lying on a mat. No, sa ibang ano po, detail siya. Ito na lang po pinili ko kasi para maiksi. Some men brought him a paralyzed man lying on a mat. When Jesus saw their faith, He said to the man, "Take heart, son, your sins are forgiven." Hindi niya agad pinagaling. Ang sinabi niya, siguro habang nakaratay po yan, Panginoon, patawarin niyo na po ako. And then, meron po mga nag-react, mga lawyer. Sabi po dyan ng mga lawyer, at this, some of the teachers of the law. Yung teachers of the law, ito po yung mga lawyer noon, no, said to themselves, this fellow is blaspheming. Nagbablasphemy po siya, kanya, lapastangan siya. Bakit? Sa ibang salin po, sa ibang book, ang sinabi niya, kasi who can forgive? Only God. Did you know, sa panahon po nila, hindi ka pwedeng magpatawad, dapat may bayan. Sa atin po ngayon, ang kapatawaran, wawa niya mo eh. Sige, patawaran din ako. Noon, hindi po.
bago ka patawarin, kung ano man kasalanan mo, magbayad ka. Merong restitution. Salamat na lang po sa atin, parang laway na lang ngayon dahil sa ginawa po ni Kristo. Pero actually, hindi po laway po yan. Buhay, dugo ni Kristo ang pinambayad. Kaya tayo merong forgiveness, kaya tayo may kapatawaran, at kaya po nating magpatawad dahil tayo ay pinatawad. So sabi nila, sino ba pwedeng magpatawad? Anong sabi ng Lord? Knowing their thoughts, Jesus said, why do you entertain? Sabi niyo po, entertain. Why do you entertain evil thoughts in your hearts? Ibig sabihin po nito, yung kanilang kaisipan, ang naglalagay po ang dyablo. Madalas, kahit po habang nakaupo kayo ngayon, merong nilalagay na negative thoughts, evil thoughts ang dyablo. Sinasabi niya, may paniwala ng pastor yan, ang ganyan, mag-dialysis siya. Why do you entertain evil thoughts? Ang sabi po ng Panginoon. So may mga evil thoughts, kung kailan ka nagpe-pray, kailan ka nag-worship, may mga impure thoughts na pumapasok. Hindi ikaw yan, huwag kang mag-guilty. I-reject mo, pull them down, ang sabi nga ni Paul, no? Take captive every thought to make it obedient to Christ. Amen? Tanggalin mo yan, i-rebuke mo, dahil every time na magpe-pray ka, every time mag-worship ka, every time nakikinig ka sa sermon, may mga pumapasok na evil thoughts. Do not entertain evil thoughts. Pull them down. So sabi ng Panginoon, why do you entertain evil thoughts in your hearts? Which is easier? Ano bang madali? Your sins are forgiven, or to say, get up and walk? Sa inyo po, tanong ko, ano bang mas madali? Napatawaran ng kasalanan mo. O sige, tumayo ka na dyan, magaling ka na. Paralyze! Actually po, parehong mahirap po yun. Kung di binayaran po ng Panginoon yung kasalanan natin, mahirap mong sabihin na pinatawad na ka na ng Panginoon. Wala pang nagbayad kasi. Pero dahil siya yung kabayaran, sabi niya, pinatawad ka na sa kasalanan mo. Alam niyo po, pag nakaratay ka, ang iniisip mo, di ba, pag may karamdaman, Lord, ano ba yung kasalanan ko, patawarin mo ko. Sino po yung ganun? Marinig kayo. Ako po makanta ako, iniisip ko, ano ba, Lord, ano ba yung naging kasalanan ko? Marahil ito po, yakalupa. No? I think, ulitin ko po yung question ko. Naisip niyo ba kapag nakaratay kayo sa karamdaman, naisip niyo baka meron kayong nagawang kasalanan? Hindi po mali yun. Ito pong taong ito, pag paralyze siya siguro, paano, Lord, patawarin mo. Pero paano kung, Hudyo, dapat para mapatawad sila, magdala siya ng tupa sa high priest, pambayad ng kasalanan. Kaya sabi ng mga teachers of the law, ng mga lawyer, blasphemy. Dapat yung kasalanan niyan, pumunta siya sa temple, sa high priest, magdala siya ng tupa. Kung malaki-laki kasalanan niya, baka, at kung mas malaki, dinosaur. Pero actually, kapag mahirap ka, kahit yung bato-bato lang po, o kaya po isang dakot na harina, pambayad sa kasalanan, araw-araw. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi man siya nag-offer, pero yung offering, yung nagbabayad, tsaka yung high priest, kaharap niya, sabi niya, yung kasalanan mo, pinatawad na. So ano mas madali? Sabi niya, pinatawad niya. And then sabi po ng Panginoon, but I want you to know that the Son of Man, referring to Him, Son of Man, has authority on earth to forgive sins. So He said to the paralyzed man, get up and take your mat and go home. Ano nangyari? Then the man got up and went home, paralyzed. Binuhat po niya yung kanyang banig. Yung pong pinagbabaan sa kanya, no, yung stretcher. And then when the crowd saw this, they were filled with awe. And they praised God who has given such authority to men. Excuse po. Thank you, Jesus. Now, itong kwento dito, this is an example. Kapilan minom ko. This is an example na gusto ng Panginoon that we are well in spirit, soul, and body. Yung kapatawaran para sa kanyang kaluluwa at spirito, di ho ba? Yung kagalingan para sa kanyang katawan. So gusto ng Panginoon, dito sa paralyzed na ito, na mahirap yung pinagaling ka na tapos meron ka pang daladalang, hindi pa ako pinatawad ng Diyos, di ba? Meron kang mentality na napakabigat na daladala mo na hindi ka pa pinatawad ng Diyos. Baka bumalik ang kasalanan ko nito ay ang karamdaman ko dahil in Jesus' name. So ito po ay yung forgiveness at healing, kasama po yan. And remember this, bakit po pinapagaling ng Panginoon? Kasi po nga po, nung ginawa si Adan at Eva, wala pong karamdaman, walang sumpa. Sino po ang nagbibigay po niyan?
Saan nakalagay po yung verse na yan? Sa Acts 10:38, tingnan niyo po ito. And you know that that God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Then Jesus went around doing good and healing all. Hindi po all the sick ang sinabi dyan. Ano yung ibang terms sa sickness na binigay po ni Peter dyan? Who were oppressed by the devil. Ang ibig sabihin po ng sickness, illness, diseases, anxiety, sorrows, affliction, lahat po ng yan, oppression of the devil. Meron kang sipon, lagnat, cancer, lahat po ng yan, oppression of the devil. Ano ba yung oppression? Ano yung oppression sa Tagalog? Oppression yung pong, para ka pong inuusig, binubuli, no? Pinapahirapan, yung po, oppression. Pagpapahirap ng dyablo po sa atin yan. Yung anxiety, yung depression, pagpapahirap ng dyablo sa yan, sa iyong pag-iisip. Mga karamdaman, pagpapahirap na. Pero anong sinabi po dito sa verse? Jesus went around doing good. He healed all who were oppressed by the devil, who were sick, for God was with him. And God is with us also, for He is our Emmanuel. Amen? So dito po natin makikita na kalooban po ng Panginoon ho, ang healing. May mga verses po na ipapakita ko po sa inyo, medyo mabilis din po na it is really God's will to be healed. Meron pong ketongin, no? Minsan makita niyo po sa Matthew 8 yan, sa Mark 1 at saka sa Luke 5. Pero ibabasahin po natin, Mark 8, sabi dyan, when Jesus come down from the mountainside, large crowds followed him, and a man with leprosy came and knelt before him and said, actually, bawal po dapat pakalat-kalat ang ketongin, stone to death pag nahuli sila. Kaya bigla siya tumakbo kay Kristo. Sabi niya, Lord, if you are willing, you can make me clean. In other words, Lord, kung kalooban mo, pagagalingin mo ko. Marami sa atin, ganyan ang prayer. Ganyan din po ang prayer ko noon. Ito po yung prayer na, Jesus reached out his hand and touched him, I am willing. He said, be clean. Immediately he was cleansed of his leprosy. Now, gusto natin, tingnan po natin sa kwento sa Mark 1, 41. A man with leprosy came to him and begged him on his knees, if you are willing, you can make me clean. Ano po sabi niyan? Jesus was indignant. Sa ibang salin po, full of compassion. Jesus was, take pity on him. Pero yung pinakamalapit sa Greek is indignant. Dahil ang word po nito sa Greek is orgizo. Anong ibig sabihin po? Anger, nagalit, to provoke or enrage. Yan po. Nagalit po ang Panginoon. Na ano po siya? Kaya nga indignant eh. Nagalit po siya. Hindi siya nagalit dahil dun sa ketongin. Nagalit siya dahil dun sa karamdaman. Galit siya sa karamdaman. So Jesus was indignant. So hindi po natutuwa ang Lord. Lord, natutuwa ka ba na ako ay may cancer? Ay, tuwa ako anak kanya. Nung pagkita gustong magka-cancer. Hindi po. He took our pain. He bore our sufferings. He took up our choli. He bore our makoba. And He was pierced for our transgression. Ano yung transgression? Our pesha. Parang hindi nyo malitan si Pesha. Isipin nyo po yung artistang si Pesha. Kailan niyo po si Pesha? Yun balo ne. Potami milauta na mo. O kahit ang ulam ma Pesha ne. Ano ito? Pesha ita. Pesha ni man metong ng spelling eh. And He was crushed for our iniquities. Anong iniquities natin? Ha? Avon. Talaga nga kaliwan na Avon eh. Okay. So, sabi po dyan, Jesus was indignant. Nagalit po siya kasi galit po siya sa karamdaman. Kung si Jesus nagagalit, kaya nga po kinuha niya. Galit siya sa kasalanan dahil ito ang nagpahamak sa tao. Galit din siya sa karamdaman dahil ito ang nagpapahirap sa tao. Dapat kapatid, magalit ka rin. Sisesen kaya kasi ka na akong diabetes eh. Love na love mong diabetes mo. Love na love mo yung Hindi po. Alam mo niyo po, kahit po ako 19 and a half years na ako nagda-dialysis, hindi ko mahal ang dialysis. Lagi ko matatapos dito, mayari ka mo rin, bala mo galang. Siguradong matatapos po yan. Tandaan niyo po ito kalooban ng Diyos.
Sabi ko nga, no, if, sakali po, if namatay akong nagdadialysis, hindi ibig sabihin, hindi kalooban ng Diyos ang kagalingan. Ang problema, hindi ang Diyos. Ako ang may problema. Maaring meron akong unbelief pa, maaring meron pa akong kulang, maaring meron pa akong doubt. Ang Diyos lang po ang nakakaalam. Pero it doesn't mean, ito yung sinasabi ko sa inyo, do not base the truth with your experience. Because your experience is not the truth. Amen. Kung bakit nandyan ka, bakit may karamdaman ka, dahil nga sa kasinungalingan ng diablo. Kung merong namatay, kung pati po ako namatay sa karamdaman, hindi ibig sabihin hindi nagpapagaling ang Diyos. O hindi kalooban. Kalooban ng Diyos. Ang laging may problema tayo. Kasi po, nabanggit ko na ito sa mga pastor at noon pa, nabanggit ko na sa inyo. Kung minsan ganito, pag-pray ka, pastor, ito pong pag-pray, po tayo na kalooban ng Ginoo na galing niya. No? Bakit ganun na sila sabi ng pastor? Kasi may pride siya. Ayaw niyang tanggapin na nag-pray siya pero hindi tama ang kanyang pananampalataya. Sabi ko nga, tanggapin natin. Nakulang pa pananampalataya natin, kaya hindi gumagaling yung mga pinagpe-pray natin. Kaya nag-aaral pa tayo. Sama-sama po tayo, pati ako, lahat tayo, mag-grow pa sa pananampalataya. At kapag nag-grow po tayo sa ating pananampalataya, no, palaki ng palaki yung mga milagro na makikita natin sa ating mga buhay. Hindi problema ng Diyos yung hindi gumaling. Hindi kasalanan ng Diyos hindi gumaling. Tao, una, diablo. Pangalawa, kasalanan ng tao. Pinagpe-pray ka nga na gumaling, hindi ka na naman katakot chocolate. Lagi ka pang mag-leche plan. Gisa ng mepay-tang metong ama kanyan. Managan ka, metong mumakain na tinaganda kayo ha mo. Na ano, kurot-kurot na lamo ka rin. Kaya po sa amin, kapag may sugar, napapakanta po kami. Sugar. 10 minutes na ako mo. Kaya nga ho yan, ayun po, no? So, if you are willing, ano pa po, dito sa Mark 5:33-34, pero tandaan niyo po, dapat po tayong magalit sa ano. Dahil, mabuti ba ang karamdam? Mabuti ba ang cancer? Mabuti ba ang nagdadialysis? Mabuti ba ang nagpapakemotherapy? Mabuti ba yung umiinom ka ng synthetic drugs? Hindi. So kung di mabuti yan, dapat labanan natin sa ating pananampalataya. Amen. Mark 5:33-34, ito po yung kwento na yung babae pong 12 years dinudugo, hinawakan po yung laylayan ng ating Panginoon. Walang paalam, gumaling. Sabi ng Panginoon, di ba? Sabi niya, sino humawak sa akin? Lord, ang daming ano sa'yo. Sabi ni Peter, nagdidigitan ng mga tao. Ang dami pong nakahawak kay Kristo pero hindi gumaling kasi isa lang yung may pananampalataya. Kaya sabi ko sa inyo, may problema sa hindi paggaling, hindi ang Diyos. Tao, ito pong babaeng ito, siya lang yung gumaling sa dami ng nakahawak kay Kristo. Dahil siya lang yung merong pananampalataya. Ganun pa man, hindi nagpaalam kay Kristo nung nalaman niya. Lumapit siya, ako po yung ano. Hindi sinabi ni Kristo na, bakit hindi ka nagpapaalam? Hindi ko naman alam, hindi mo ba alam kung kalooban mo, nagumaling ka. Hindi ko alam kung anong kasalanan mo. Hindi ako basta nagpapagaling. Hindi po sinabi ni Kristo yan. Anong sabi ni Kristo dyan? Daughter, your faith has healed you. Alam niyo po sa YLT, anong YLT? Young's Literal. Literal, ang YLT po, literal natin translate from the original Greek, Aramaic, and Hebrew, ang Bible. Sa YLT, thy faith has saved thee. Kasi nga po yung sozo is healing and salvation. Kaya nga po yung krus natin na dati dito nakapako po yun yung Jesus saves, Jesus heals. Yung pong dalawang yun ang ginawa, in-accomplish ng Lord. Now, remember, when you think about Calvary, when you think about the cross, always think not just your salvation, but your healing as well. Because being saved is being healed also. Amen. Ano pa po? Sa Mark 10:51, ano po ito? Si Bartimaeus. Sabi niya, Rabbi, I want to see. Ano sabi ng Panginoon? Go, said Jesus, your faith has healed you. So din ho yung healed dito. Kung titignan natin uli sa YLT, thy faith has saved thee. Tingnan niyo po, will ba ng Panginoon? Ang daming verse, will ng Panginoon na magpagaling.
Pero bakit yung iba hindi gumagaling? Katulad po ng babae na siya lang yung may pananampalataya. Yung lahat ng nakapalibot, nakahawak kay Kristo, hindi gumaling, walang pananampalataya. Gusto lang na lang para makakita ng artista. Para pong artista ang Lord nun eh. Sikat na sikat dahil sa mga milagrong ginawa po niya. And may mga verses din po na all, hindi some. Gusto niya lahat. Hindi totoo. Hindi, ilan lang yung pagagalingin ng Panginoon. Hindi po lahat ang gusto niya. Mga verses na pagkikita po sa inyo. Matthew 8:16. Nabanggit na po kanina ito. He healed all the sick, hindi some. Ano pa ho dyan? Matthew 14:35-36. Ito po yung pagkatapos nabalitaan nila. Hinawakan lang ng babae, gumaling. Sabi po dyan, no, people brought all the sick to him and begged him to let the sick just touch the edge of his cloak. Katulad ng babae, gayahin. And all who touched it were healed. Diyan po nakuha ng mga Nazareno yan, pag January 9. Yakbalo, nung dati kong makanya, baka yan nga, pipipila ko pa, kakanyan ko kitang bitis na. Ba? Pakakanyan niya pa, yan. Kasi dati ko rin po pinilak yan. Kabang lupo, mamawiyang sa pagita. Pero nung laki mo rin ang makapila, aro sakitan langan. Ano pa po? Even dun sa, yung town ni Jesus mismo, umuwi siya, dahil wala silang pananampalataya, pero nagpagaling pa rin siya ng mga iilan. Nasa ano po yan, Mark 6:5-6, sabi dyan, he could not do any miracle there except to lay hands on a few sick people and heal them. Ilan lang po. He was amazed na mangha siya for their lack of faith. Sabi po dyan, kung pupunta natin po yung Matthew 13:58, he did not do many, hindi siya any. Hindi marami. Pero ibig sabihin, may mga ilan, may mga few na pinagaling. Parang sa Mark 6, he did not do many miracles there because of their lack of faith. Kulang sa pananampalataya. Even dun sa kulang ang pananampalataya mo, pwede ka pa rin pagalingin ng Lord. Hindi ba mabuti ang Diyos? Kaya nung gumaling ka, hindi naman ibig sabihin perfect ang faith mo. Meron pong instance na umaabot po yung faith mo na sasabihin ng Lord, pwede na yan, nananampalataya ka naman. Kesa dun sa wala ka talagang pananampalataya. Amen. So do you believe na kalooban ng Diyos na gumaling ang isang may karamdaman? Amen. Dahil binayaran na po ng Panginoon. So when you pray for healing, stop asking, Lord, is it your will? Pag nag-pray ka, huwag mo nang tanungin, Lord, kalooban mo ba? Huwag mong sabihin, Lord, sa akin mo na lang bigay yung karamdaman ng aking anak. Dahil sino nag-o-oppress? Acts 10:38. The devil. Para mong sinasabi, inaakusa ng Diyos na siya ang nag-o-oppress. Pag sinasabi mong, Lord, bakit mo ko binigyan ng karamdaman? Lord, bakit mo binigyan ng karamdaman ng anak ko? Lord, sa akin mo lang bigay yung karamdaman ng anak ko. Parang inakusahan mo ang Diyos. Maliwanag sa Bible ay yung nag-o-oppress ay ang diablo. Ang nagpapagaling ay si Kristo. Amen? So start thanking God that healing was already provided for us at the cross. Every day, ito po yung ginagawa ko, Lord, salamat po. By your stripes, magaling na ako. At may kalakasan ako ngayon, katulad sa kanina umaga, na mag-preach mamaya. Panyermunan ko naman din kang anak. Lalong na rin ang lamaran na kumakanya. Amen. Medyo dakal-dakal absent po yan, Hello, baka online. Makakarandam kayong masalesa kabang mangigut kayong kung anong pagigigutan yung balitog. Balitog ba yung kaya daw? Champurado siguro kanya ning kay. Lelot, Number 3, last point po. Napakabilis lang po nito. God is faithful to heal because healing is for us today. Jesus paid for our healing. Number 2, therefore, it is the will of God for us to be healed. And therefore, kahit even today, is it God's will na pagalingin niya tayo sa panahon nito? Yes, it is for today. Bakit po? Because Jesus remains the same. Sabi ng Hebrews 13:8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kung nagpagaling si Jesus noon, nagalit pa siya doon sa karamdaman na ketong, kabirang ketong yan. Yes, I am willing. Be cleansed. Sabi po niya, biglang naging bata po yung flawless yung nung ketongin. Bakit? Galit nga si Jesus, kaya nga po niya pinagbayaran sa krus. Galit po siya sa anumang karamdaman. Tandaan po niyo yan. Walang karamdaman na allowed sa heaven.
Dahil yan po ay evil. Amen. So, Malakay 3:6, the Lord do not change. Hindi nagbabago. Kung nagpapagaling siya, na mahabagin siya noon hanggang ngayon, mahabagin, nagpapagaling siya. Ang magpahanggang ngayon. James 1:17, every good comes from God. Every good. Good ba yung, yung karamdaman? Huy, sabi niya, kamusta ka? Ay, natin kong cancer. Good, uli ko mo nung ngayon nakapanumbukan ng kayarap mo. Mahayap naman natin kang cancer, Amuari. Kanya, hindi po, mahilitan, pero kung minsan ganyan po natin tinatanggap ang karamdaman. Para sa kabutihan ko to. O sige, nakamumunta kayong doktor kung para kay kabutihan mo yan. Of course, natututo tayo kapag may karamdaman tayo. Di ba? Lalo na kung kasalanan natin. Ang dami ko pong natutunan sa aking pagiging dialysis patient. But it doesn't mean that dialysis is good. Only God is good. So, everything good comes from God. Lahat ng mabubuting bagay, galing lang sa Diyos. Every perfect gift, perfect ba ang karamdaman? No. Is from Him. These good gifts come down from the Father who made all the lights in the sky. But God never changes. Kung mabuti ang pinagkakaloob niya noon, hanggang ngayon, mabuti pa rin ang pinagkakaloob ng Diyos. If you believe, if you don't believe, hayaan ng Diyos na makaranas ka ng hindi mabuting bagay. What you believe is only what you will receive. Amen. So, but God never changes like the shadow from those lights. He is always the same. Amen. So, the Jesus who healed before is the same Jesus who heals today. Amen. Kaya nga po, sino po may mga karamdaman? Ngayon, sino po kailangan ng kagalingan? Emotionally, physically, spiritually, no? I declare healing sa iyo, kapatid. In Jesus' name. By His stripes, we are healed. Palakpakan po natin ng Lord. Mag-review na po tayo. God is faithful to heal. Healing was paid for by Jesus. Healing is the will of God. Healing is for us today. Last verse, tignan niyo po ito. 3 John 1:2. Dear friend, ang sabi po ni John sa kanyang kaibigan, no, I hope all is well. Sabi po niya, I hope na maganda ang kalagayan mo. Sa lahat, spirit, soul, and body. Sabi niya, all is well with you, that you are as healthy in the body as you are strong in the spirit. So hindi tama po yung, basta't healthy ka lang sa espiritu kahit may karamdaman. Hindi po. Diyan po, maliwanag, sinasabi ng salita ng Diyos, gusto po niya na healthy nga ang espiritu natin. Strong ang spirit natin, strong ang mind natin, strong ang soul natin. Gusto po niya, strong ang ating physical. Kung wala po akong strength na mag-preach po dito, kundi lang po sa Diyos. Sa Diyos lang po, by the grace of God. Kaya lagi po ako na-overtime. Gusto ko pang magsalita. Because ito pong healing at saka provision, ang dami ko pong na-experience po dito. May mga hindi gumaling po, pero mas marami po yung na-experience kong gumaling po. Kahit po sa akin po. Isa po doon, yung pong butas ng puso ng misis ko. Na dapat ma-opera siya 2018. Dapat po, within 1 year, dapat ma-opera. Dapat agad-agad, ibig sabihin. Wala kaming pera, nag-iipon pa. Nakaipon na po kami ng pang down. Pero bago kami mag-down, meron pong isang doktor na nakilala ng misis ko, huwag kang sabi niya. Sabi ko, pinadala ng yan. So, nagkasundo kami na hindi, 2020, nantahin, 26, na po ngayon. Healthy and strong ang misis ko po. In fact, malapit na po siyang mag-retire sa po niya, healthy and strong. Dahil, bakit po, naniwala kami na hanggang ngayon, nagpapagaling pa rin ang Panginoon. Amen? So God's will isn't partial. He did not just die to save our spirit. Hindi siya namatay para mas ligtas lang ang ating spirito at kaluluwa. He came to make us whole, spirit, soul, and body. Kasi po, ngayon yung mga nasa langit at nasa temporary impyerno, spirito at kaluluwa lang yan Pero sa ating eternity, pag nag-rapture, glorified body, meron tayong soul, meron tayong spirit. Kasi nung kinreate si Adan at Eva, spirit, soul, and body. Ibabalik po sa original state, mas sigit pa sa original state ang re-restore sa atin ng Panginoon. So salvation is total.
Jesus paid for our spirit, soul, and body on the cross. Amen? So ano man pong karamdaman yan, pati karamdaman sa bulsa, idamay nyo na. Kayang pagalingin ng Panginoon. Palakpakan ng Panginoon, tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. And as we are being served, alalahanin po natin ang ginawa ni Kristo sa krus. Alalahanin nyo na hindi lang po tayo gustong maligtas ng Panginoon. Gusto niya, healthy and strong, ikaw at ang iyong pamilya habang naghihintay tayo sa Kanya. Para saan po yung strength natin? Ipaglingkod sa Diyos ang ating kalakasan. Sige po, let's receive the Holy Communion.